Welcome to Donmar TV News Channel. O yan ha, sabi kasi ni Isko Moreno, pers kam perserve. Oh, dito sa Maynila. Siguro. Pers kam perserve. Punta na kayo! Ayun, so 2:30 daw, nagdatingin na yung mga frontliner dyan. Oh. Isipin mo, 2:30 pa lang, nandun na sila. Ano oras na bukas yung... hindi, ito ha. Bakit ba? Hindi natin ito pinalalaki kasi subukan ninyong gawin yon. Kunwari ikaw put yourself doon sa paanong sa sapatos nung pumilang frontliner. 2:30 pa lang na andun ka na. Ano oras bubuksan yun? Alas 7. Oh, tapos alas 7, tsaka mo lang malalaman, sir, may number na po. Diba parang, ano ito, part 2 ng community pantry ni Angel Oxin? Na madaling araw may nakapila na, tapos sasabihin lang, 300 lang ho ang mabibigyan. Diba? Hindi ho ako, ulit, Mayor Isko, huwag kang magagalit sa akin ha. Ako'y nagkokomento lamang sa sa balita ng News 5. Wala akong kinalaman dyan, di ko kilala yung mga yan ha. Pero sila nagsabi na 2:30 pa lang na andun na. Pambirang buhay yung 2:30 nga. Ano to? Sana natulog yun? Pero nagulat ang mga pumila dahil may mga nakahanda na raw na listahan ng mga babakunahan. At kabuhisit to, may nakahanda na pala pagdating mo doon ng sorry po, may number na. It only takes 5 minutes para sabihin na, ay sorry, uwi na kayo. Kasi may nakahanda na number. Huwag ko kayo maniniwala sa mayor naming sinabing pumunta kayo lahat dito. Diba? Alam mo yun, pwede namang sabihin na, 2:30 nandoon. Nakita nung security guard, ay, 2:30 may mga tao na. Alas 3, ay may tao na. Alas 4, ay may tao na. Pwede naman nilang i-announce doon na, excuse me, wag ho kayo maniniwala sa announcement ni Mayor Isko. May number na ho. Wag ho kayong pumunta dito ng sabay-sabay. Inantay pag na magalit yung mga tao. Isipin mo yon, di ba? Ay, nako. Kaya nga ako, ito lang masasabi ko sa iyo, Mayor Isko. Mayor Isko, baka naman. Wag mo naman kasi agawin ng lahat ng trabaho ng mga tauhan mo. Meron ka naman public information officer. Bakit ikaw nag-a-announce sa social media? Alam mo, walang problema kung namimiss mo yung pag-aartista. May TikTok naman. May Instagram naman. Kung gusto mo, maging vlogger ka na lang. Pwede rin naman sa YouTube, di ba? Pero yung mga bagay-bagay ng announcement ng opisina mo, ipaubaya mo na doon sa mga opisyal mo kasi at least sila, hindi naman sa inaano kita na wala kang alam. Pero kasi kahit papaano sila, yung mga opisyal mo, sila yung may alam doon sa baba na mangyayari, ano bang oras yung bukas, di ba? Huwag mo nang papilan lahat. Namiss mo kasi masyado mag-artista eh. Ay nako, kung ako sa'yo, gusto mo gumawa ka na lang ng game show para yung kay Willie Rebillame eh. Ito, gandang idea yun ha. Game show, tapos mamimigay siya ng mga bigas-bigas. O di ba, pwede ng pangkampanya yun. Siguro kung ganun, matutuwa pa siguro yung mga malilenyo. Pero yung papuntahin mo sila ng padagsain mo doon. Di ba? Anyway, yun lang naman suggestion ko lang naman kung papakinggan mo. Pero kung hindi, bahala ka. Ito. Ending, maraming umuwi ng bigo. Isa sa kanila ang nurse na si Rhea, pero muli siyang bumalik kanina. Kahapon pumila na rin kami. Sabi umuwi na daw hindi daw abot. So parang umuwi ako. And then others stayed. So alam mo yun sila yung nakakuha ng number. Marilu, salamat si Etneb Edjep para ka Angel din spreader ng virus. Marilu, Etneb din ng kanyang pakulay. Madam Marilu, salamat po ha. Hindi, tingnan nyo to ha. Anong nangyari? So, pinauwi na yung mga tao. So si Madam na frontliner, umuwi na siya. Yung iba nagstay. Yung mga nag-stay daw, sila yung nabigyan uli ng number. Nagets nyo? Ulitin natin na. Yung ini-interview, sinabihan sila, umaga na. Excuse me po, uwi na kayo. May number na. O in-announce yung di ba? Ibig sabihin, meron na mga naka-schedule ngayon. Si Madam Frontliner, uwi siya. Sabi niya, ay okay. Wait na. Yung iba,
Hindi. Pakikipagpatayan kami, hindi pwede. So, nag-stay sila. Binigyan sila tuloy ng number. Okay? So, siguro si Madam bumalik kinabukasan para magtanong uli. Ang sabi, ay, nabigyan na po ng number kahapon. Sabit, walang sistema. Diba? Ano bang ginagawa nyo dyan? Just to be fair, mas okay naman si Isko kaysa kay Erap. Wala naman ako sinabing okay si Erap. Hindi, wala akong sinasabi ha. Ang akin, ang sinasabi ko lang, kung ano yung mali, dapat punahin. Kasi para maging better yung mga mayor natin, we expect much from them. Okay? This national government will fail even if many Duterte ang nakaupo sa presidente. Kahit 10 Duterte pa nakaupo dyan. Tandaan nyo yan. Kung yung mga LGU na kung saan pagbibigyan ng mga tulad ng vaccine, ayuda, kung palpak po ang Pilipinas. So we expect more from the mayors. Importante ang mayor sa lahat. Ha? Actually, kahit nga medyo palpak, kunwari lang palpak ang Pangulo, ang mayor, pag maayos yung lugar nila. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Davao. Di ba palpak ho yung mga presidenteng nakaraan? Bakit maayos ang Davao? Kasi maayos ang mayor. So, sa totoo lang, napakahalaga ng isang mayor. Mapapansin mo yan pagka yung mga sistema, patakaran, maayos. Elvis Soriano, Manabay Kusang Loob, watching from Long Beach, California. Pakigreet yung bunso kong birthday niya today. May Soriano, palakpakan! Ito. Tuloy natin na. Sa gwardiya ng ospital, binigyan na nila ng numero kahapon ng 400 tiyak na bababakunahan ngayong araw. Kung hindi sisipot ang nabigyan ng numero, ibibigay na lang ang bakuna sa mga matyagang nag-abang. Ang mga pumila naman ngayong araw, binigyan ng numero para bukas bakunahan. Kaya naman, mas maayos na naging sistema sa Santa Ana Hospital. Hindi rin gaya kahapon na iisang ospital lamang. Ngayong araw ay 6 na ospital na sa Maynila ang nagsilbing vaccination site para sa Pfizer. It was really magulo yesterday. There wasn't... Wow. Dali, medyo nahirapan yung yung brain ko doon. It was really magulo yesterday. Okay. Then, parang there was no announcement na there's no more slots, but people kept coming. So, ito, ibig sabihin, people are confirming na talagang magulo yung sistema. Walang announcement, so people are keep coming, according to the lady in the house. I think just with the communication, and I think everyone was... It's the communication daw. Yun ang problema. Yun ang sinasabi natin yung communication. Kaya nga napaka-importante. Ang lahat ng bagay dapat dadaan sa Public Information Office. Yan yung sinasabi natin. Even if you are the boss, kung hindi naman alam ng mga tauhan mo sa baba, yung ina-announce mo, hindi mapapatupad yung ina-announce mo. Kasi hindi nila alam Kaya dapat coordinated yan. Excited to get Pfizer. There's only one hospital kasi. Today, there's like 6 different hospitals with plenty of scattered doses. Nahirapan naman ako sa English niyo. Sumakit yung dumugo yung ilong ko doon. Pero it's okay. It's okay, Are. If that's your comfortable way of talking to the madlang people. Gate naman ni Mayor Isko Moreno, nag-anunsyo sila kahapon tungkol sa limitadong bilang na maaaring mabakunahan. Para sa kanya, good problem na may tuturing niya nangyari dahil nakita ang kagustuhan ng maraming tao na magpabakuna. Good problem daw. Yan ang dahilan ni Mayor Isko. Good problem. Good problem daw kasi mapapatunayan mong marami ang gustong magpabakuna. Astrid Elia suggested this channel rather than to toxic media. Funny Pasibana. Ay, thank you po. Maraming salamat. Salamat. Arigato gozaimasu. Walang problema doon. Ang problema doon yung dagsa ng tao. Yan! Walang problema doon. Ang problema yung dagsa ng tao. Himayin natin na maigi. Pasensya ka na, Mayor Isko, kung medyo... Kasi hindi ako pabor Alam mo kung bakit?
easy and it takes more courage to say, pasensya na po kung nagkaroon ng miscommunication. It takes courage to say that. Mayor Isko, sana yun na lang ang sinabi mo. Instead of papalusot na, it's a good problem. Ang problema, maraming dumagsa. Alam mo nung narinig ko yun, sabi ko, is this the kind of president what we want in the future? Na kaysa aminin at sabihin, I'm sorry, there was a miscommunication, we will do better next time. Yun ang tunay na leader, yung ganun. Hindi yung, it's a good problem. Politiko, it's a good problem. Dahil dito, nagdagsaan ng tao. Hindi, tama ba yun? Sabihin nyo nga sa akin na mali ako at siya tama. Di ba parang, okay naman sa akin, kunwari sinabi ni Mayor Isko na, problema talaga, pasensya na po, bukas aayusin na natin. Alam mo, papalakpakan pa kita kung gano'n na sinabi mo, Mayor Isko. Pero yung sabihin mo na, hindi, ano yan eh. It's a good problem. At you know why? Ito ang lagi niyong tatandaan sa buhay. You can never fix things o hindi mo masusolusyonan ng mga bagay unless you learn to admit na may mga mali. Unless i-admit mo na merong mga pagkukulang, hindi mo maaayos yan. Kasi ang gagawin mo lang, magpapalusot at magpapalusot. Medyo sa tingin ko, medyo sa layo na. Sabit na sabit eh. Ulitin natin yung sinabi niya. Ulitin natin. Okay. Pasok, Mayor Isko! Etnem lang! Problem na may tuturing niya nangyari dahil nakita ang kagustuhan ng maraming tao na magpabakuna. Walang problema doon. Ang problema doon yung dagsa ng tao. Yung kagustuhan ng tao, which is a good problem. Kasi nag-announce naman kami, 210 lang ang babakunahan. Ang dumating yata, halos 400. Pero ang good news, yung naduluhan, yung tail ender, binigyan sila ng numero para the following day, which is today, sila naman ang mauna. Sorry, pero alam mo, ako ayoko talagang ayoko, kasi marami akong kakilala na supporter nito ni Isko eh. Ayoko pero malaking problema. We have a problem if we have this kind of leaders in our country. Na instead na sabihin na lang mali, sasabihin niya ngayon, nag-announce naman kami. Sandali sir, sandali. Saan makukuha ng mga frontliner ninyo yung announcement ninyo na first come first serve? Saan nila nakuha yun? Inimbento nila. At ito, ulitin natin na hindi lang isa. Marami ho ang nagpunta na narinig daw yung announcement ninyo na first come first serve. So sino yung mga nagpunta doon? Ano yun? May bumulong sa kanilang demonyo at sinabing, uy, punta ka, first come first serve. Kaya sila pumunta para magtiyaga, 2:30 pumila. Hindi, di ba? Parang, Mayor, parang medyo sablay ho ata. Ako, hindi sa pinupuna kita dahil pero sir, baka naman pwedeng next time. Yun lang ang akin eh. I'm not on the pass, pero next time, sir, better siguro kung i-coordinate mo sa mga tauhan mo. And the announcement, the official announcement is not on you. Kasi ang problema, sorry ito sinasabi ko lang yung totoo. Ang totoo minsan po kasi, kaya ako naiinis sa ilang politiko, hindi naman lahat marami lang. Yung mga politiko, ang ginagawa nila, pinapadami lang nila yung kanilang mga Facebook account, yung kanilang mga social media. Hindi nila dinedesignate yung information through the Facebook account of those official pages ng kanilang either city or either kanilang kanilang institution. Oo. Halimbawa, naalala ko noon nung sa PCOO noon. Naalala ko, dito sabi ko nga tama sila dito na kailangan daw ilabas muna lahat dito sa True PCOO para siguradong
na coordinate sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno before making the announcement. Kasi dati nagkakaroon ng problema pagdating sa announcement dahil si Presidente mag-a-announce ng ano, pero yung ibang mga ahensya nagugulat. Hindi nila alam na nako-caught out of guard sila. Kaya that time, inayos yun na okay. Once may in-announce si Pangulong Duterte, ito lang ang pwedeng magsigunda, ito yung pwedeng i-announce. Kailangan itong ahensya na ito kausapin ng lahat ng agency. Kailangan mag-press briefing muna bago magkaroon ng policy. Kasi nga, hindi pa pwedeng, kunwari lang si Pangulong Duterte, gagawa ako ng account ko, tapos doon lang ako mag-a-announce. Hindi ho pwedeng ganun lang. Ang mangyayari ko kasi noon, halimbawa itong mayor, nag-announce siya ng mga polisiya ng Maynila sa sarili niyang page. Kung next election hindi na siya ang mayor, kung sakali lang, hindi na wala ng mga records nung mga, sabihin na natin, mga in-announce niyang policy, mga in-announce niyang ang tawag doon? Yung ginagawang batas. Basta yung mga batas sa kanilang LGU nila, di ba? So, unless i-announce yun doon sa official Manila Public Information Office para naka-record doon. Ang problema nga ng ilang politiko, sorry, huwag kayo magagalit, ang ginagawa, ordinance yan, correct. Sorry, ordinance yan. Pag nag-announce ng ordinance, dapat doon sa o kaya policy, o kaya protocol, o kaya katulad yan, yung ginawa nilang pag-announce, dapat doon sa Manila Public Information Office, o kaya yung page na yon para official. Kaya lang, may mga ginagawa kasi talagang mga politiko na medyo pabida sa sarili nilang page para sila ang dumadami. Yung mga tao, bumabalik sa kanila. Hindi doon sa page ng yun ang problema. Di ba? Yun ang nangyayari. Kaya nga, Mayor Isko, yun lang naman sa aking suggestion, ha? Alam mo, hindi ako galit sa iyo, ha? Baka isipin mo, galit ako. Ako'y nagko-comment lamang sa mga medyo maling nangyayari. Ngayon, maayos na. Okay? Palakpakan natin. Ang hindi ko lang gusto, Mayor, sana next time matutong mag-admit ng mali. Hindi yung magagawa pa ng dahilan. Kasi kung ako siguro yung frontliner, narinig ko itong mayor ko, ganyan na sinabi, mabibwisit ako. At totoo lang, ako yung frontliner na pumila ng ganung katagal. Hindi pa inamin na siya ang mali? Sinisipa na dumagsa kami? Hindi, isipin mo, kayo yung frontliner na pumila, narinig yung sinabi ng mayor. Narinig niyo yung mayor nyo. Sinabi, ang problema, it's a good problem. Dahil a good problem, dahil nakikita mo yung kumpiyansa ng tao sa vaccine at nagdagsaan ng tao. So good problem pa pala yung nag-abang kami ng ilang oras ang hindi ninyo nililinaw? Good problem pa ba yun? Ikaw kaya mag-abang ng ganung ilang oras? Diba? Ay naku naman, Mayor Isko, oo. So ganun lang talaga. Anong ganun lang talaga? Ay nako, sir, wag naman ganun, hindi maganda. Ang talaga yung unawaan. Matatandang naghimutok si Mayor Isko dahil sa super bagal daw na pagbibigay sa kanila ng bakuna. Pero kanina tila nag-iba ang tono ni Yorme. Tingnan mo, di ba? Una, pumuna daw siya. Ngayon daw, nag-iba na yung tono. Ano na yung tono ni Yorme tungkol sa vaccine? Tingnan nyo, pakinggan ninyo daw, pakinggan nyo! Hindi naman mabagal yung vaccine. Mabilis lang daw yung Maynila. Narinig daw niya, mabilis daw yung Maynila. Yun yung reaction ng di ba, ng mga nagtanggol doon sa kasama na tayo dyan, na sinabi natin na mabilis lang naman talaga sila. Hindi mabagal yung yung pagbigay ng vaccine, okay? Pero may mali. Anong mali? Di ba good news yun? Di ba yun ang gusto ninyo? Alam mo kung anong mali? Hindi ho kasi kumpleto. Ang sabi ho ay ganito. Mabilis kayong nagtrabaho sa vaccine, mabilis kayong nagturok, palakpakan. Okay?
Pero anong problema? Bakit kayo kaagad nagreklamo at hindi nyo na inisip may iba pa palang mga city na kailangan ding pagbigyan ng vaccine? Sa madaling salita ho, sir, Mayor Isko, ang problema ay yung pagrereklamo ninyo. Hindi sasabihin natin, tamo, kasi mabilis kami. Mayor, medyo lumalabas yung konting kayabangan natin, sir, ha? Hindi ho magandang yan. Pwede naman kasi sabihin na lang na, kaya pasensya na, sige, o kaya hindi na natin diniscuss yun. Pero ang totoo kasi, mabilis kayo, tapos gusto nyo kunin lahat. Sinabi na nga may mga nakaalat yan. Hindi lang ho kayo ang Pilipinas, Mayor Isko. Sana in-include nyo doon sa sagot ninyo. Mabilis lang kami at yun nga, meron pa palang ibang mga city na kailangan nakalagay doon yung vaccine. Ang dating parang niyabang nyo lang na, hindi kasi mabilis talaga kami, di ba? Yan naman ang gusto nyo. Mayor, medyo, feeling ko lang naman, Mayor, ha? Wag ko kayo magagalit, Mayor. Eto, feeling ko lang naman. Feeling ko masyadong maraming nakapaligid sa inyo na nagpapalaki ng ulo nyo. Maraming nakapaligid sa na amuyong nyo na nagdadaldal sa inyo na you are great, you're doing good, you're number one sa survey, Sir, wag hong ganon. Remember this, ang taong lumalaki ang ulot, masyadong umaangat. Pag bumagsak yan, lagapak. Lagi mong tatandaan yan, sir. Ha? Wag niyong gayahin si Pangulong Duterte yung matigas yung magsalita. Sir, wala ho kayo sa kalingkingan. Si Pangulong Duterte, na-prove niya yan ng ilang dekadang pamamahala sa Davao. At yung mga taga Davao ang nagyabang para sa kanya. At nung naging presidente siya, doon lang siya nagyabang at sinabi niya, tingnan mo ito mga ito, mga valedictorian sa salutatorian pero ako ang presidente. Doon lang siya nagyabang. Ikaw mayor ka pa lang. Medyo iba na yung tabas ng dila mo, sir. Baka marami hong bumubulong sa inyo dyan na nagpapalaki ng ulo ninyo. Mahirap po yan, sir. Ito, payo ko lang makinig ka sa akin. Mas baka umabot ka pang presidente. Ang sa akin lang, sir, wag ho masyadong lalaki ulo. Medyo humble lang. Maging humble lang ho tayo and let the people bring us up. O let the people lift us up. Ha? Annie Joy, F1, that's true. Bana ba here in New York, we are now currently giving vaccine to age and walk-in appointments since they really followed rules from December 20. New York has up Excelsior pass to pro vaccine. Ay, salamat naman. Buti naman. Thank you, Madam Annie Joy, F1. Diba ho? Dalawa na yung commercial. Talaga binibilang nyo, ha? Sabi ni Josephine Portugal, ako naman mapapagalitan yan eh. The best congressman, Alan Cayetano sa Taguig City. Hindi, ako kasi medyo pasensya na ho ha. Huwag ko kayo magagalit ha. Ako pagdating mo sa humility and kayabangan, mataas yung radar ko mabilis tumaas yan. Pag nakakita ako ng politikong puno ng kayabangan, talagang tumataas na kagad yung radar ko. Gano'n na sa akin kagad eh. Alam nyo kung bakit? Ito lagi nyong tatandaan A good leader must be humble. Ano ibig sabihin nun? Humble to learn from people. Even to the least ng kanyang follower o ng kanyang servant. Ang leader dapat marunong makinig. Pag ang leader hindi marunong makinig at lagi na lang niya sinasabi na siya ay tama, mali ang tao, hindi matututo yan. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Sobrang yan. Kaya dapat ikaw pag boss ka, from time to time, you talk to your people, to your staff, listen to them, listen to what they're saying. Hindi ko naman sinabing you accept everything that what they're saying, pero you listen to them. Kasi iba yung nakikinig sarado ka na kaagad yung, eto this is a good problem. Iba ang pagyayabang sa pagiging optimistic. Magkaiba yun. O pagiging positive sa buhay, magkaiba yun. Ang positive sa buhay, ganito.
kunwari problema nung doon sa nangyari sa Maynila. Ang sasabihin mo, nagka-problema ho tayo, pagpasensya na ho nyo, gagawan ho namin ng paraan yan, dodoblehin namin ng trabaho namin at sure ko, ipapangako ko, itutuloy ko, pabibilisin ko talaga at sisiguraduhin ko next time wala na mangyayari. Yun yung positive ka. Iba yung, hindi, walang problema. That's not optimistic. Hindi yan yung pagiging, positive lang si Mayor. Chito Javier, maraming salamat po. Hindi ganun ang pagiging positive. So kunwari may problema ka sa buhay, kunwari problema sa negosyo. Hindi problema yan. Ano yan? Ano lang yan? Trial lang yan. Define trial and failure. Magkaiba ho yun. Baka hindi trial yan. Nag-fail ka. Aminin mo, you failed. It's not a trial. Nag-fail ka and babangon ka uli. Yun ang optimistic. Hindi yung failure mo, sasabihin mo, hindi trial lang, pagsubok lang yan. Tanga, hindi pagsubok yan. Failure yan. Ay, sorry, hindi si Mayor sinasabihan ko ng tanga, ha? Baka mamaya i-misquote na naman ako. Yun lang naman po, ha? So, learn to see things in a different way. Let's be positive by admitting our weaknesses and our failure. Then, baguhin natin yun. Yun ang the best. Okay? O, tuloy natin. Sa kabuuan, may 21 vaccination site ang nagbukas ngayon sa Maynila para sa brand ng Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Ang mga naturukan ng Pfizer kanina, kontento sa natanggap na bakuna. Recommended din ng mga friends namin tsaka sa abroad. Ito yung ginagamit nila. No side effect naman. No issue. Di tulad ng ibang brand. Kala ko hindi ibang jowa may issue. Sabi, no issue. Ibang mga jowa may issue. Diba? Nagbabalita mula sa Frontline, Romy Lopez, News 5. Ayan, nagkaypalakpakan. Last word, Mayor Isko. Huwag kang magagalit, ha. My comment is just for you to reflect on. If you are a good leader, reflect on it. I'm not here to parang kulayang ka ng masama. Hindi, kung magbabago ka sa susunod, ay sabi ko sa'yo, pupurihin pa kita. Nandami ko ng pinuri na dati binanatan ko. Kaya lang, medyo ice-ice natin, ha?